morning po muli sa ating lahat. Let us all stand up. As we start our service, let us worship and let us prepare ourselves before God today. Worship the Lord in this place. Oh, Dios, sa'yo ang papuri, pasasalamat, pupurihin ka. Oh, Diyos, pupurihin ka ng buong-buo. Oh, Diyos na mabuti, oh, Diyos na dakila, sa'yo ang ating puso. Oh, come on, church, let's worship our God with all of our voices. Create a song to Him. Pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon, ang alay namin ngayong araw na ito. Hallelujah, Lord God. You deserve the glory. Oh, sa iyo, Diyos. Sa iyo, Diyos. Sa iyo ang puso ko. Sa iyo ang papuri ko. Oh, Diyos, ang buhay ko ay alay sa iyo. Lord God, maraming salamat because you are here, giving us this melody, a melody of grace, of comfort and peace. Church, let us worship our God and let us read His word in Psalms 30 verse 1 to 5, and it says that I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help and you healed me. You, Lord, brought me up from the realm of the dead. You spared me from going down to the pit. Sing the praises of the Lord, you, His faithful people. Praise His holy name. And verse 5, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Come on, church, palakpakan po natin. Purihin natin ang Panginoon, Lord God. We worship you in this place. Even though we are weeping, even though, Lord God, we are in the depths, Lord God, we know and we know that the joy of the Lord is our strength, Lord God. Ikaw, Lord God, you can turn everything to good, Lord God. We give you back all the glory, honor, and praise. And everybody says, amen and amen. Go on, church! Sing, oh, 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 oh. You've turned it all around. You've turned it all around. Where I was hurting, now
sadness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned, oh God, into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have what? Given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue to praise and worship our living God. And it says that in the song that we sang, you've turned my sadness into gladness. The Lord can turn that bad thing into a good thing and to glorify His name. So remember that God can turn everything around. So as we sing this song, He can turn it up. He can turn that up. Just believe in Him. Just believe in His plan. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Come on, church, let's worship our God.
Lord God. Maraming salamat, Lord God. We thank you and we thank you. We thank you for your promises, Lord God. So as you said, you can turn everything to good. So we have to believe. So when we say the name of the Lord, in His name, even though it's overwhelming, kahit napapalibutan ka na ng problema, ng bigat, na dinadala ng mundong to, let us remember that God is still in control. So when you say the name of Jesus, you believe it. When you declare the name of Jesus, you believe that God can heal you, that God can provide everything that you need, that God can give you breakthroughs, that God can free you from everything that is strangling you right now. So as we sing this song in your name, let us focus our eyes on Him. Let us focus our eyes on the race, not on the world, but on the race. So as we enter the heaven, God will say, "Welcome, my good and faithful servant. You have fought the good fight. You have finished the race." So have that heart to welcome Him now. Your word that lives inside me reminds me you are here. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name, Jesus, Jesus.
you hide me, and you call me yours, and you comfort, you restore my soul, you restore my soul, Lord, you hide me, and you call me yours, and you call me. Come on, let God comfort you. Let God peace, Lord, overflow in this place. Come on, church. Lord God, we want you in this place. We want you in this place, Lord God. Open your heart to Him. Open your heart to Him. Come on, church. Oh, you guide me, and you call me your own, and you comfort, you comfort. Oh, you restore my soul, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come cry. Come on, church. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh God, in Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, there is healing. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Oh, Jesus. We worship you. Be glorified. Be glorified. May your name be exalted. May your name be exalted. May your name be exalted in this place. Jesus. For the last time. In Jesus' name, I see faith in this church. God will move in each and every one of your lives. So that faith that you have right now, even though it's a mustard seed, it will grow. It will grow. Just cling on to Him. Just cling on to God. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Yes, Lord. Hallelujah.
purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay, O God. Hallelujah. Praise your name, O God. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, O God. Salamat sa isang napakagandang umaga, O God. Salamat muli. Ginising mo kami na malakas ang aming pangangatawan, O God. Salamat, dinako mo kami sa iyong bahay-sambahan, O Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga kasama namin online na patuloy na nananalangin, Panginoon, at sumasamba sa iyong dakilang pangalan, O God. Lord, sa umagang ito kami po ay humihingi ng paglilinis mo, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala sa iyo. Sinasadya man namin ito o hindi, O God. Patawarin mo po kami kung kami man ay may nagawang pagkakasala against you or sa aming kapwa, O God. And Lord, as we ask your forgiveness, O God, turuan mo rin po kaming magbigay ng kapatawaran sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa amin, O Lord. Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo po kaming linisin, O God. Sa pakikinig po namin ng iyong salita, nawa, Lord, ito po ay lubos naming maunawaan, may isa pamuhay at may bahagi rin sa iba, O God. Salamat sa iyong mensahero, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Lord, ay i-deliver niya ang iyong mga salita ng may kasimplihan at ng aming lubos itong maunawaan, O God. Lord, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, O God. Salamat for all the favors, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, O God. Salamat sa mga tao na ginagamit mo, O Lord, to make all things possible for us, O God. Lord, salamat dahil kahit na sa maliit na bagay, we know that you are working for us, for our, para sa Lord, sa ikalulugod ng iyong dakilang pangalan, O God. Lord, salamat po. Patuloy mo po kaming samahan na iyong banal na espiritu ngayong umaga, Panginoon. Ganon din po yung kasama namin online, O God. Patuloy mo pong sagutin, O God, or punuan ang aming mga kauhawan, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy mo pong punan ang aming pangangailangan, Panginoon, sa pagkauhaw sa iyo, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, sa iyo po namin itinataas ang aming mga alalahanin, O God. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na manangan sa iyong mga salita, O God. Lord, salamat sa mga pagsubok, O Lord, na patuloy mong ibinibigay sa amin upang sa ganon ay patuloy na ang aming pananampalataya sa iyo ay maging matatag, O God. Lord, alam namin sa lahat ng pagsubok na ito, O God, ay naandyan ka para po, Panginoon, to glorify your holy name, O God. Lord, salamat sa mga nalalabi naming oras ngayong maghapon, O God. Patuloy mo po kaming samahan na iyong banal na espiritu, Panginoon. Lahat po ng ito, O God, ay tinataas namin sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen, Lord, and amen. Sige po, tayo po ay magbatian. Umikot po tayo with the Lamb of the Lord. Oh
Good morning. Maayong buntag sa tanan. Sige po, tayo po ay makaupo na po. And it is good to see everyone's face this morning. Pasensya na po at hindi po natin makikita ang mukha ng ating butihing pastor. Pero hindi po tayo pumunta dito para lang sa ating pastor. Kasama na po siya doon. Totoo po yun. Pero there are times po na as we grow, not older, as we grow or in progress, nagkakaroon po tayo ng maraming responsibilidad. So, ang ating pastor ay isang overseer po, regional overseer sa NCR2. At ngayon po, meron po siyang talkies doon po sa Better Living or Sukat Word for the World. Anniversary po nila sa araw na ito. Ayun po. So, growing together. Ayan. Yan po yung team po natin sa 31st anniversary. So, pasada po natin. Today is our Sunday service, 9 to 11:30. May kidsville din po tayo. Kung meron po tayong mga children, pasaliin po natin sila doon sa kabilang room. At meron din po tayong mga online services. Midweek service, 8 o'clock to 9:30. At ganun din po sa Friday, meron po tayong prayer night, 8 o'clock to 9:30. Ayan po. So, growing together. Kailangan po lumago tayo. We grow together in hope, in faith, hope, and love. Yan po yung anniversary theme po natin. Kaya huwag pong kalimutan nyo yan. At sa verse po na yan, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 18. Maganda po ang sinabi ng Panginoon po dyan. Kaya kung may time po kayo ganyan, pwede nyo rin basahin. Pero mas maganda makinig muna tayo. At pwede rin kayo mag-notes, susulat. Dahil ang lahat po na sasabihin ko ngayon ay hindi ko po ito salita. Ito po ay salita manggaling sa Panginoon. Ginamit lang po tayo upang maipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, laging mayroong scripture verse kasi hindi po natin ito pwedeng angkinin. Ito po ay salita ng Diyos, hindi pwedeng bawasan, hindi rin pwedeng dagdagan. Tingnan nyo po yan sa last few verses of Revelation. Ayan, so dalawa na po assignment natin. So, muli po ay patuloy po tayo sa ating series, Growing Together series. Last Sunday, we shared about cultivating cultivating humility, yung kapagkumbabaan. So, pasensya na po, sabihin ko lang doon po sa nagkukiw, pag gumanon pa ako, pindot po siya kasi wala po tayong clicker. Ganon po ang technology po natin ngayon. Pwede po nating sabayan ng manual. So, speaking of technology po, kahit may notes po kayo dyan, kahit hindi po yan kumpleto, o kahit kumpleto man, yun po reference natin pagdating ng Life Circle group mamaya after the service. So, huwag kayong makakaalala pag hindi kumpleto notes nyo o kahit wala kayong notes sa ngayon, meron po tayo sinisend doon tuwing after the service. So, pwede tayo magkaroon ng reference po doon. Kumpleto po yun. So, at this time po, Growing Together, ang series po natin, pangalawang series po ay patungkol po sa forgiveness. Ayan. So, ano po ba yung forgiveness? Yan po ay alam natin lahat. Yan po ay pagpapatawad. Ayan. Yan po ba yung pag malapit ng Pasko may kumakanta ng Jingle Bells? Patawad po? Or yung andun po tayo sa tindahan o sa Divisoria? Wala na bang tawad? Yan po ang madali po nating sabihin. Natatawa po tayo pero mahalaga po ang topic po natin about forgiveness. So, ano po ba ang forgiveness?
Forgiveness is the letting go of sin. So madali pong sabihin, pakawalan lang daw po natin ang kasalanan, maging kasalanan ng iba o kasalanan po natin. Pagpapatawad na daw po yun. Pero sabi po yun ng mga psychologists, it is a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. So, yan po ang sabi ng mga psychologists. Ang sabi naman po ng Biblia, this includes forgiving everyone. Lahat daw po dapat patawarin natin. Forgiving every time of everything. Para atang wala pong exemption. Kahit ilang beses po siguro nagkasala ang tao sa atin, ilang beses tayo sinaktan. Dapat daw po natin patawaran. Yun po ang sabi ng Bible. Hindi po yun ang sabi ko. Sinabi ko yun kasi yun ang sabi ng Bible. As an act of obedience and gratefulness to God. Bakit po ganon? An act of obedience and gratefulness to God. Sabi po sa John 3:16, ganon na lamang ang pagmamahal ng ating Diyos na Ama, ang ating Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. Hindi po ba? At nung sa pagkamatay niya sa krus, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero bago ang kaligtasan, magkakaroon po tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At bago po tayo patawarin, dapat i-confess, i-admit natin na tayo ay mayroong kasalanan. Dahil walang tao po dito na walang kasalanan. Sino po ang walang kasalanan dito? Pati ako, hindi ako pwedeng tumaas kasi ako ay makasalanan din. Pero hindi ibig sabihin habang buhay tayo ay makasalanan. Yun po ang purpose kaya binigay ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maliligtas sa ating kasalanan. At kung sino man ang naniniwala kay Kristo Jesus, pagkatapos siya mag-admit ng kasalanan at humingi ng kapatawaran, magkakaroon siya ng pananampalataya at siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Forgiveness acknowledges the sacrifice God made through His Son Jesus, who died to restore the relationship between God and man. Pag sinabi po nating to restore the relationship between God and man, yun po yung purpose ng ating Diyos na Ama upang tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kasi nung unang panahon po, nung si Adam and Eve, nung sila po ay nilikha ng Panginoon, maganda po ang relasyon nila doon sa ating Diyos na Ama, sa ating Panginoon. At ganoon din dapat tayo, magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Ngunit nung magkaroon po ng pagkakasala, tayo po ay nahiwalay spiritually sa ating Panginoon. So there are two types of forgiveness. God's pardon of our sins and our obligation to pardon others. So, yung dalawang klaseng ng forgiveness po, una is tayo yung humingi ng kapatawaran, and that is God's pardon for our sins. And second, the same way that God has pardoned us, we should also pardon others. And this is so important that our eternal destiny depends on it. Bakit po ganun ang pagkasabi? Eternal destiny, our eternal destiny depends on it. Dahil po, kung tayo po ay hindi nagpapatawad, bagamat tayo ay pinatawad na, ang destiny mo, mag-aalangan po tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag hindi mo pinatawad ang kapwa mo, katulad ng pagpapatawad ko sa iyo, ay hindi ka rin mapapatawad sa akin. Baka bawiin niya. So, i-expound po natin yan mamayang konti.
So forgiveness is part of God's plan. When properly understood, it will not contradict God's justice. So our topic for this morning is practicing forgiveness. So tayo po ay muli tumayo. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Magiging basihan po sa kanyang mensahe sa umagang ito. Tingnan po natin in the book of Colossians chapter 3 verse 13. Ganon din po doon sa ating mga kapatiran na they are also joining us online. Colossians chapter 3 verse 13 po. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Sa Tagalog po, mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang iyong gawin. Kapag nasaktan ka at naglabas ka ng kapatawaran, magsimula ang kagalingan na humahantong sa kapanahunan. Aming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkabasa po ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa umagang ito, maging ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng strength, kalakasan, Panginoon, at bigyan mo po yung Panginoon ng spiritual hearing po, Panginoon, upang aming hindi lamang madinig ang iyong salita, kundi amin din itong maisagawa. Sa pangalan ni Jesus, lahat po magsabi ng Amen. Sige, tayo po muli ay makaupo. So, forgiveness is not a compromise of morality. Maaari kasing sabihin, kung ganyan pala, lahat ay dapat patawarin. Anytime, every time, and everything. Ibig sabihin, walang pili. Dapat po, nandun po yung kapatawaran. Paano na ang morality niyan? Di ba? Siya ay pumatay. Siya ay nag-rape. Tama-tama ba na patawaran ko siya? Paano na ang hustisya? So don't think God would confuse moral clarity and moral responsibility with grace and forgiveness. Next slide, please. Ayan po. So, God's justice ensures that the murderer will not get away with murder. Hindi po ibig sabihin na yan na in everything, every time, and anytime ay dapat po patawarin po natin. Pero meron pong consequence ang lahat na pagkakamali na gagawin ng isang salarin. So, the murderer will not get away with murder, and the sex offender will not get away with molestation, and also the sinner will not get away with his sins. Talaga pong mayroong kabayaran. Sabi nga, pag may utang, may kabayaran. Pero, ang kapatawaran po, iba po doon sa consequence sa mga pagkakamali na ating nagawa dahil ang kapatawaran po or forgiveness is a grace coming from God. Pag sinabi po nating grace, we don't deserve to receive that grace because grace is a favor or unmerited favor coming from the Lord. Now, forgiveness is not a violation of justice. God will never compromise His justice because God is a just God. Hindi po sabihin pag mayroon kang ginawang pagkakamali, kapag pinatawag ka, hindi lang siya burado, pero mayroon po yung consequence. Kasi ganun po ang justice, di ba?
So, meron talaga consequence ang lahat na pagkakamali na gawa po natin. Now, forgiveness is not merely the avoidance of conflict. Kasi meron po dyan, lalo na pag best friend, ayoko na i-confront kasi baka masira yung relationship namin. So, ayaw ng confrontation. Di ba? Kaya sasabihin niya, saying sorry won't always mean kasalanan ko. Kasi siya may mali, kaya dapat siya humingi ng tawad. Pero hindi po sabihin nag-sorry ka, siya yung may kasalanan. But it is a nice way to say, kasalanan mo, kasalanan ko man, huwag na nating palakihin ito at ayoko kasi na nag-aaway tayo. Sino pong nakakadanas ng ganyan? Usually, nangyayari po yan dyan doon sa loob ng pamilya, sa best friend, kamag-anak, malapit sa atin. Kasi ayaw natin ng gulo at ayaw natin masira ang ating relationship. At kung ganun man, a lot of us do not like conflict and we don't want to share hard feelings or harsh words with someone else. So, sa confrontation po kasi, medyo masakit, lalo na pag ang offender ay siya po yung mayroong guilt. Pag may guilt ka, talagang defensive ka. At pag sumagot naman siya, sabihin naman niya, ikaw ang mali. So, nagbibitawan po ng hindi na magagandang salita. After all, talagang na kayo. Hindi lang confrontation, talagang nag-aaway na kayo. And sometimes, ang pagtitiis po, kasi tinitiis na lang natin, is the right thing to do. But simple avoidance, yung pag-iiwas po of conflict is not the same as forgiveness. So, ayoko nang ungkatin yung ginawa mong pagkakamali kasi ayoko ng conflict, ayoko ng gulo, ayoko ng confrontation. Ayoko nang nag-aaway tayo, ganyan po yung sabi dyan. Pero it is not the same as forgiveness. So, forgiveness is not merely the avoidance of conflict. So, tingnan po natin ang sabi po sa Biblia doon sa Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Ito po yung the parable of the unfaithful servant. Ayan. So, lahat makaka-relate po nito. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkasala sa akin? 7 beses po ba? At sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. So tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad po sa the parable of the unfaithful servant. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Ayan. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. At dahil hindi siya makabayad, inuutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin. Pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari at bigyan niya po ako ng panahon at babayaran kong lahat ng utang ko. Nakikiusap po ang alipin. Naawa naman sa kanya ang hari. Kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinawi. Ganun po kabilis ang respond ng hari doon sa kanyang alipin. Talagang pinatawag niya kaagad patapos ito nagmamakaawa. In the next verse, 28, pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin.
Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmamakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag, sa halip pinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan o alipin, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng kapwa. In the next verse, ayun, hanggang doon na lang po. Hindi, pinatawag ng hari ang aliping yon at sinabi sa kanya. That's verse 32. Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran ito ang lahat ng utang nila. Ganyan din ang gagawin. Yan ang sinabi ni Jesus sa kanila. Ganyan din ang gagawin ng inyong Ama na sa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Ganyan po ang pagkasabi sa salita ng Panginoon. Katulad daw po ang kaharian ng Diyos sa parable of the unfaithful servant. So doon po sa parable po na yon, mayroon pong 6 na use of the unfaithful servant. 1, he is the unforgiving servant. Hindi siya mapagpatawad na alipin o utusan. Pangalawa po, he is an unmerciful servant. Hindi siya marunong umawa o ano ba sa Tagalog yung merciful? Hindi siya marunong maawa. Yan. At pangatlo po, he is an unkind servant. Very unkind. And in number 3, yan, tuloy mo na lahat. Number 4, he is an unfriendly servant. Number 5, he is unloving servant. Dahil kung siya po ay mapagmahal, talagang patawarin niyo yon. Dahil inutos po sa atin ng Panginoon, magpatawad po tayo ng buong puso. Hindi lang po sa anguso, dapat po manggaling po sa puso. And finally, he is an unfaithful servant. So tandaan po natin yung 6 na yan. Nasaan po tayo dyan? Ngayon naman, ang 3 U o use of forgiveness. Jesus taught unlimited forgiveness. Ayan, unlimited. Kasi sinabi nga doon, hindi lang 7 beses, kung hindi, 77 times. Sabi ng Panginoon kay Pedro nung tinanong siya, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Ayan. Meron pang times. Mukhang ang dami nito. Sa madaling sabi po, hindi mabibilang na kapatawaran ang pwede po nating gawin. Katulad po ng sinabi kanina, forgiveness, it is forgiving every time, anytime, of everything, regardless daw. Regardless kung if they deserve or not, doon po sa kapatawaran na yun. But Jesus goes beyond any kind of reasonable human standard. He did not give a mathematical formula here. Kasi 70 times 7. Ilan po yun? 70 times 7. 490. Ayan. Pag tuwibang nagpapatawag tayo, gagawa tayo ng journal, magtatali tayo. 1, 2, tapos ikes pagdating ng 5. Ang isa, umabot ng 490.
paano kung umabot ka na ng 490 na pagpapatawad, sa 491 ay hindi mo na siya patawarin? Kasi puno na. Nasunod mo na yung 70 times 7. But sabi dito, Jesus did not give a mathematical formula. Kasi kung mathematical formula yan, 70 times 7 is 490 na, tigil na. But what Jesus is trying to say here is that we have to forgive without limit. Kung gaano kalawak ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo, ganon din naman dapat ang lawak ng pagpapatawad natin sa kapwa. In verse 14 of the same chapter, Matthew chapter 6, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kung maalala nyo o kung alam ninyo ang the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. No? Ano po yung kasunod? And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kaya, consistent talaga ang salita ng Panginoon. Kahit saang location ng Bible, hindi po nagkakaroon ng contradiction. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So forgiveness can even lead to feelings of understanding, empathy, and compassion for the one who hurt you. Mahirap po magkaroon ng compassion doon po sa tao na nakakasakit sa akin. Naalala ko po, nung hindi pa ako Kristiyano, ako po ay nasa college pa lang, estudyante po ako. Sa hindi magandang dahilan, ang anak ng mayor ng aming town, ako po ay sinampal sa harap ng mga classmate ko doon po sa loob ng campus. So napaka talaga ng humiliation doon. Talagang hiyang-hiya ako na gusto kong sumabog, gusto kong lumaban. Ang anak ng mayor ay halos kasing edad ko lang din, pero payat siya. Kung payat ako noon, mas payat siya. Meron nga lang siyang bodyguards, meron nga siyang mga barkada. Nung sinampal niya ako, dumaan lang ako sa isang pathway, nag-iisa lang ako. At nung pagkasampal sa akin, ang sabi niya, laban ka? Ayan. Mayabang din ako noon. Sabi ko, lalaban ako pag tayong dalawa lang. Pero alam ko naman, hindi nila pa yung tulutan yun. Kahit sa umpisa kaming dalawang. So alam ko na mangyayari. Kaya kailangan tiklop ang buntot mo. Ako ay yumuko at umalis. At sabi ko sa sarili ko, nangako ako sa sarili ko noon, may araw ka rin sa akin. Sabi kong ganun. Oo. So ang dami kong plano. Pag dumaan siya sa amin, papunta siya sa kanilang sugar field, dadaan sila sa lugar namin. Kasi sa Negros po, yan po ay sugarland. Marami pong mga tubuhan doon. At sila ay meron din silang lupa na dadaan po sa lugar namin. Kaya pag dumaan ng gabi yon, pagbalik noon, harangan ko yan ng alambre na horizontal sa isang puno doon sa kabila sa kalye. At bigla ko itaas yan pag dumaan yan. Gabing-gabi yan. Yan ang plano ko noon. At lagi ako nagdadala ng balisong doon sa school. Kasi sabi ko, pag ulitin niya yun, talagang tatapatan ko na siya. Kahit mapatay man nila ako din po ay nakakaganti. Ganyan po ang saloobin ko nung hindi pa ako tumanggap sa Panginoon. Pero nung tumanggap na ako sa Panginoon, lahat ng yan ay talagang nagkaroon po ako ng guilt. At sabi ko, ang hirap gawin yan. Nangako na ako sa sarili ko, gaganti ako. There is not only resentment, but also vengeance. Talagang gaganti ako, yan ang nasa loob ko. So nung ako ay tumanggap na sa Panginoon, nagbago po ang lahat.
Kasi ang kasalanan ay hindi mo pwedeng dagdagan pa ng ibang kasalanan. Kasalanan po yung magtanim ka ng resentment o sama ng loob sa sarili mo, tapos susundan mo pa ng isang plano kung saan para ikaw ay makaganti. So mahirap pong gawin, pero sa biyaya ng Panginoon, katulad po ng sinabi natin, Lord, give us the grace to forgive. At sa pangalan po ni Jesus, there is power in the name of Jesus. Katulad po ng kanta po natin kanina, when we say the name of Jesus, my faith arises. When we say the name of Jesus, my fear crosses away. And when we say the name of Jesus, there is healing. When we say the name of Jesus, everything is possible because there is power in the name of Jesus. So, ganun po ang pinangahawakan ko noon hanggang ngayon at hanggang tayo po ay magkikita po tayo sa ating Panginoon in our next life. Hindi po tayo mananatili tayo dito sa mundong ito. We are just living here temporarily. At sabi po doon sa Corinthians, what you see is temporal or temporary. So nagkakitaan po tayo lahat. Lahat po tayo dito ay temporary because we have a body or flesh in ourselves that will decay kapag tayo po ay humiwalay po sa ating espiritu. So what you see is temporary, but what you do not see is eternal. So we are into the direction of eternal life. At alamin po natin that eternal life has two kinds. One is eternal life in heaven and eternal life in hell. So, forgiveness can even lead to feelings of understanding, empathy, and compassion for the one who hurt you. It doesn't mean forgetting or excusing the harm done to you or making up with the person who caused the harm. Hindi po siya ibig sabihin na basta na lang kalimutan mo kasi pinatawad mo na siya. Forgiveness brings a kind of peace that helps you go on with life. So that's number one. Number two, Jesus taught unconditional forgiveness. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this, the servant fell on his knees before him at sabi, "Be patient with me," sabi po niya sa hari na siya nagmamakawa, "and I will pay back everything." Yan po ang pangako ng ng hari nang siya ay humingi ng tawad. So the servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Ganon lang po kabilis, humingi ng tawad, nagmamakaawa siya, at maging pasyensyoso ka daw, at siya daw ay patawarin kasi babayaran daw naman niya lahat. In the next slide, this is exactly what forgiveness is all about. To forgive is to cancel the debt. To forgive also means it should be unconditional. Nung nahabag ang hari sa taong may utang sa kanya, siya ay pinatawad at inalis na ang lahat ng pagkakautang. And that is the same principle applies to us when we receive and accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. God canceled all our debts. So ano pong gagawin natin? Lalo na pag hindi pa tayo nakakilala kay Kristo. Tayo po ay
aminin natin na tayo ay mayroong pagkakamali, confess our sins, and repent of our sins, ask for forgiveness, and accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. In Colossians chapter 2, verse 13 to 14, you were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Yung mapansin niya dito, the Lord has forgiven almost everyone. Nandun po yung invitation upang tayo po ay mapatawad. So, the response would be from us. If we don't receive the Lord Jesus Christ in our life, we wouldn't know anything about God. Ang sabi nga doon sa isang mananampalataya, I trusted God, but why is it I'm still facing a lot of problems? Bakit daw nagkaroon po siya ng problema? Siya naman ay isang Kristiyano, believer naman siya ni Christ. Pero bakit may mga problema pa rin? Parang walang katapusan, dumami pa ata. Buti pa nung hindi ako tumanggap sa Panginoon ay hindi ganito ang mga problema ko. Because trusting God is knowing about God. How can you trust someone if you don't know Him? Makipagpirmahan ka ba ng isang agreement o kontrata kung hindi mo kilala yung tao na kapartido mo magpirma sa isang kontrata? Siyempre, hindi ka papayag. At doon po sa agreement o sa contract, nandoon po yung identification ng first party. I, Juan de la Cruz, 50 years old, residing in, born a Filipino citizen, nandoon po yung identification na yun. At ngunit, hindi pa yun enough. Hihingi ka pa ng ID, di ba? Kasi, kailangan makilala mo yun. Tingnan mo yung mga notary public. Hindi yan pipirma pag walang ID ng both parties. Kailangan may ID sila doon naka-attach. At ilagay po nila sa file yan. Kasi, kailangan nila ng identification. Ganon din po sa mga bangko, sa insurance companies, o lahat ng lending institutions o financial institutions. Kapag ikaw ay magkaroon ng kontrata, financial contract, kung ito ay loan o ikaw ay nagpapa-loan, nandoon din po yung tinatawag na KYC. Hindi po KFC, KYC, Know Your Customer. Ayan. Meron pa nga iba dyan yung mataba ka or fat ka. Ayan, alam po yan sa mga taga-bangko. Kailangan po yung mga dokumento na yan. Because those are among the identification steps o process para po ma-identify po yung tao. So, how can you trust God if you don't know God? And how would you know God in order for you to trust? Kailangan po tayo malaman o makilala natin ang Panginoon upang magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa pamagitan po sa pagbabasa ng kanyang salita. So mahalaga po yung ang tao na iyong pagkakatiwalaan ay kilala. Sino po sa atin nagtitiwala ng isang tao na hindi niya kilala? How can you trust God if you don't know God? So madali lang po. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Basahin po natin ang kanyang salita. Umaten po tayo ng mga gawain katulad nito. Lumahok po tayo ng mga pagtipon-tipon, lalo na po ang Bible study. At kaya po kanina, in-invite ko po namin kayo, umaten po kayo ng midweek service at online services pati na po sa Friday. Makikinig lang po tayo, hindi mo po tayo magsasalita doon. At hindi naman po nakatingin sa inyo ang nagsasalita, katulad po dito. Pwede kayong tingnan ko na as if kayo po ang pinaringgan ko. Lahat naman po nakikinig. Hindi po ito patama ng isang tao lang. Kasi if you are guilty of your wrongdoings or what you are doing, talagang meron kang guilty conscience.
Kasi ang salita ng Panginoon po, kapag tayo po ay tinamaan, ay talagang parang mahihiwa tayo. Kasi sabi nga po sa kanyang salita, His word is a double-edged sword. Okay po? So, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Next slide, please. So, yan po yung pangalawa. One is unlimited forgiveness, unconditional forgiveness, and finally, unselfish forgiveness. So, ano po itong unselfish forgiveness? Next slide. In verse 28 of the same chapter, chapter 18, book of Matthew, but when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. Siya po ay nagkautang-utang ng milyon-milyon sa kanyang hari. Yung isang taong nakautang na konti-konti lang ay sinakal niya. So ito po yung sinasabi na 100 silver coins, kukunti lang. Hindi katulad sa kanyang inutang na milyon-milyon. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Then his fellow servant fell down, katulad ng ginawa po niya kanina sa hari. Ito ay lumuhod at nag-umpisa ang nagmamakaawa sa kanya. Be patient with me and I will repay you. But he refused, and instead he went off and had the man thrown into prison until he could pay his debt. So, tama po ba yung ginawa niya? Ano po ba ang utos sa atin? Yung two types of forgiveness. God pardons our sins. And second is, the same way God pardoned us, we should also pardon others. So, every time we release forgiveness, miracle happens. Bakit po nagkaroon po ng himala kapag tayo po ay nagpapatawad? Because katulad po ng definition natin kanina, forgiveness is letting go of sin. Kasi po, kapag hindi tayo nagpapatawad, kahit hindi po tayo yung nagkamali, nagkasala, hindi po tayo yung gumawa ng kasalanan, tayo ay offended lang, talagang nandoon po rin yung puot, galit, resentment, at nagkaroon pa ng vengeance. Kasi kailangan nating gumante. Pero pag tayo po ay pinatawad na o nag-release po tayo ng kapatawaran, miracle happens. Magkaroon po kaluwagan, hindi lamang ang ating pakiramdam, pati na rin ang ating konsyensya. And next is, every time we release forgiveness, healing happens, and finally, blessing also happens. So, as prayer plays a vital role in our life, so as forgiveness. But there is a warning. Ano po ang warning? Unforgiveness can destroy our relationship with our Father. Ang purpose nga niya kanina, sabi, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak, mamatay sa krus, upang ma-restore po ang relationship natin sa Diyos. Pero kung hindi tayo nagpatawad, katulad po sa warning na ito, unforgiveness can destroy our relationship with our Father. Paano tayo makakapunta sa eternal life in heaven kung wala po tayong kapatawaran? Naalala niyo po abo yung isang magbibigay ng ikapo nang siya ay pupunta dito sa harap upang ibigay ang kanyang ikapo. Ang ikapo po ay isang kabanalan po. It's a holy act. Pupunta siya dito na may sama siyang loob o mayroong taong may sama ng loob sa kanya. Hindi po acceptable sa Panginoon yung ikapo na ibibig pagkalobo sa Panginoon. So, ang sabi po doon, umalis ka at magkipagsundo ka sa taong iyon bago mo ibigay ang iyong ikapo. Pero huwag naman yung offended party nandoon lang sa labas, sige, wait ka muna, baka matapos na yung pagbibigay dito, hindi ka pa tapos makipag-areglo.
Ang ibig sabihin po noon, bago tayo lumapit sa harapan upang magbigay natin kaloob ng Diyos, ay maayos na po ang ating puso. Those who are due for forgiveness or karapat-dapat po sa ating kapatawaran, ay gawin na po natin upang magkaroon po tayo ng maayos na pag-iisip, maayos po na spiritual status, at magkaroon po kaayusan ng relasyon po natin sa ating Panginoon. And that will make our tithes and offering acceptable to the Lord. So unforgiveness can destroy our relationship with God. In verse 32, then the master called the servant in. You wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servants, just as I had on you? And in anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. So ganun po ang nangyari doon po sa unfaithful servant po na yan. Next slide, please. And this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother and sister from your heart. So tandaan po natin in verse 35, ganyan daw po ang ating makalangit na Ama. Paano po tayo i-treat niya, bawat isa, unless you forgive your brother or sister from your heart, you will not enter into heaven. Next slide, please. Ephesians chapter 4, verse 31. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, takasan o umalis po tayo sa lahat ng ating mga samang loob, puot, galit, pagkikipag-away, at paninirang puri. Kasama po ang mga masasamang hangarin. And in verse 32, forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you. Gaano po ba kabilis nagpatawad yung hari sa parable of the unfaithful servant? Napakabilis. Lubuhod lang yung unfaithful servant, nagmamakaawa, at nangako na babayaran niya ang lahat na niyang pagkakautang. Maging pasensyoso nga lang daw siya. Yun ang sabi ng unfaithful servant. At ganon din kabilis na siya nag-decide. Kaya sinabi po dito sa verse 32, forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you. What is the unforgivable sin? Meron po ba? Meron po dito, nung una ang alam po isa lang, ito po yung tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit. Mark chapter 3 verse 29. Whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. So yan po tandaan po natin. Kapag hindi po tayo pinatawad, maging sa kapwa o sa ating Panginoon, ay hindi tayo makakapunta din sa eternal life in heaven. At lalo na kapag ito ang ginawa mo, you are blaspheming the Holy Spirit. So whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven, and they are guilty of an eternal sin. Ang pangalawa po, it is unforgivable to be unforgivable. Ayan. Na-share ko na po rin ito sometime last year ata. So, ginamit ko lang po ito yung particular slide na ito. In verse 14, for if you forgive, chapter 6 of Matthew, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But, ito po yung sa warning na sinabi po kanina, but if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ayan. Naalala niyo po ba yung the parable of the prodigal son o prodigal father? Di ba? Hindi siya nag-aatubiling tanggapin
yakapin at patawarin ang kanyang prodigal son. Hindi humihingi ang tawad, inuna na niyang niyakap. Ibig sabihin, kasama na lahat doon. Although humingi ng tawad yung kanyang anak. Pero nandoon po yung pagtanggap niya, kahit hindi pa sumabi na o humingi pa ng kapatawaran, ay niyakap na niya kaagad ang kanyang anak. Ganun po din ang ating Ama na nasa langit. Yayakapin po niya tayo, patawarin po niya tayo. But if you don't forgive others, God will not also forgive you. So everyone makes mistakes. Tayo po'y nagkakamali. If you cannot forgive others, don't expect others to forgive you. So yan po tandaan natin. What happened to that man, that unfaithful servant, in the parable of the unfaithful servant, can happen to each one of us unless we learn to forgive. And the mere fact that we are also forgiven, we should likewise release forgiveness. Because forgiveness is not a feeling, but it is a decision to make. Forgiveness is a deliberate decision to be made by a person. Either he is offended or he is the offending person. Sabi ng iba, bakit ang tawad? Hindi man ako nagkasala, hindi man ako nagkamali. Hindi naman ako yung offender. Siya yung offender. I was offended. I was hurt by his wrongdoings. Dapat siya humingi ng tawag. Di ba may mga reasoning tayong ganon. So, kailangan daw po nating gamitan ng puso ang ating pagpapatawad. Kaya kung tayo man ay nahihirapan magpatawad sa isang tao for whatever reason, gamitin natin ang ating puso. Kaawaan natin at patawarin natin ang ating kapwa. Yan po ang sabi sa salita ng Panginoon. Madali pong sabihin kahit sa akin. Mahirap din gawin. Ngunit kailangan po natin ang habag o grace ng Panginoon. Because even if they don't deserve our forgiveness, it is God's grace that will help us to forgive others. So ang pagpapatawad na ating natanggap ay siya rin dapat nating ipagkakaloob sa mga taong nangangailangan ng ating patawad para may pagpatuloy at mapalalim natin ang ating relasyon sa Diyos. Next slide, please. Isa pa. Translate lang yan sa English. So when you are hurt and you release forgiveness, then healing will start that leads to maturity. Kapag nasaktan ka at naglabas ka ng kapatawaran, magsisimula ang kagalingan na humahantong sa kapanahunan. So when we choose to forgive others, we are reflecting God's love and extending His grace to those around us. So tayo po ay tumayo sa ating pong conclusion. To truly forgive, we must pardon and give up resentments. And through God's love, we will have the driving motivation to forgive others. Upang tunay na magpatawad, tayo daw po ay dapat magpatawad at iwanan ang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon tayo ng motibasyon na magpatawad sa iba. And the end goal of forgiveness, ang Panginoon po ay tinatawag po tayo para po sa kapatawaran as a way of life. Making forgiveness as a way for our lifestyle. Maging kasama po sa ating lifestyle ang karakter ng Panginoon na mapagpatawad. Hindi lamang po tayo mapagpakumbaba,
tayo din po ay mapagpatawad. And this principle is rooted in the lesson that we have been so greatly forgiven, that we are obligated to be forgiving also. And Proverbs chapter 17 verse 9, and this is returning good for evil. If you forgive your friend's sin, your relationship will remain. But if you continue to bring up his sin, your friendship will be destroyed. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your word this morning. Thank you, Lord, for reminding us, though we are guilty of those things wherein we offended people around us in the same way that they also offended us. We have this resentment. We have this anger. And Lord, we pray that we go away with these things. Bitterness, anger, resentment, brawling, and even, Lord, kung ano man pa yung mga masasamang hangarin, Panginoon, upang kami ay makaganti sa ginawa nila sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami. Give us the grace, Lord, to forgive others. The same way, Lord, that you pardon us. The same way, Lord, that you have forgiven us. That we should also pardon others. That we should also forgive others to those people around us. Make us, Lord, live a life that is humble and forgiving. Create in us, Lord, a lifestyle imitating your characters, Lord. The character of humility and the character of humbleness. The character of forgiving. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa umagang ito. Patuloy ka naming tinataas at patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. We thank you for your grace, the unmerited favor coming from you, even though we don't deserve to receive it. But because of your grace, Lord, ito po iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po ay maupo muli at ihanda po natin ang ating ikapo as our choir will be rendering their offering song. Reminds me you
announcement. Sige po, upo muna tayo para sa ating reports. Sige po, okay lang po. Medyo mahaba-haba pa yung time natin. At medyo mahaba-haba rin yung ating report. Dahil from April to July. Yan. Sige po, wait lang natin ng konti. Ay, magkasya. Sige. From April to July. Ayan. So, kung hindi kasya, April. Sige, hanggang April to June, and then i-move na lang natin ang July. Sige po, start po tayo na April, May, and June. So, ang tithes and offering natin for April, May, and June is 101,346, 45,160, and 93,310. And pledges po natin is 3,934, 30,894, and 6,500. Ladies Ministry Fund is 1,300. So, ang total po niya is 105,280, 76,054, and 101,110. So, ayun, lumitaw na yung July. So, yung total po ng July natin na tithes and offering and pledges is 181,855,000. Thank you, Lord. Yan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, yung disbursement po natin, ministerial expenses, yung tithes of tithes is 10,684.60. Third quarter, pumasok po siya ng June, is 4,980, 25,259.27. And in love gift to our pastor is 21,300, 19,800, 15,150, and 25,300. Gasoline allowance is 2,000 per month. And housing subsidy po natin is 6,000 per month. And yung praise and worship ministry natin ng April is 3,500, 2,053.65, and 3,399.70, and June is 1,455. And sound system improvement natin is 928.20 for the month of July. So yung kids ministry natin is 199, and June is 530.50. So workers meeting natin is 2,634, 4,117, 3,415, and 1,000 pesos. Benevolence po natin ng month of April is 5,000, June is 2,000, and July is 2,000. Seminar conference, 1,750 ng month of May. So yung anniversary event natin ng month of July is 58,878.22. So yung family day natin ng month of May is 45,700. Youth and YA ministry is worth 1,000 pesos. So yung balik eskwela natin for the month of April is 6,816.60, 17,173.40, 6,658.60, and month of July is 3,515.50. So, ang total po na subtotal natin for that expenses is
57,935.20. Month of May is 99,798.75, 38,134.20, and 176,336.19. So, administrative expenses po natin, ang loan natin sa Makati is 2,000 per month. So, loan building natin is 38,296.80 per month. And thank you, Lord, nakakabayad po tayo monthly. So, yun. Baba, taas. Thank you, Lord. Get pa. So, yung ating kitchen ministry, 1,876, 502, 349, and 570. Electricity natin is 8,108.49, 14,458.49. So, kung nakikita nyo, medyo may aktaw, minsan wala tayong pambayad, dodoblihin na lang natin next month. Communication is 7,276.99, 1,706, and 1,706. Water natin, mineral water is 140, 315, 140, and 70 pesos. Office supplies is 336, 1,061.60, 87, and 773. Transportation is 164 and 162. Association dues is 12,427.80 monthly. So, pata. Bank charge is 7.15 and 200 pesos. And minor repairs and maintenance, 6,400. O subtotal natin is 76,922.08, 42,045 pesos and 30 centavos, 69,619.94, and 56,337.60. So total expenses po natin for the month of April to July is 194,857.28, 141,839.5 centavos, 107,758.14, and 182,679.79. So, ang net cash operation po natin is negative 29,577.28, negative 65,785.05, negative 6,644.14, and negative 18.79 monthly. So, yun po. Taas natin. Hindi pala. Baba. Baba pala, baba. Baba. Ayan po. So, bali, yung cash in bank natin, pag binawas natin yung mga negative natin ng month of April, is meron tayong 83,884.23, and sa GCash account is 5,179. Sa month of May is, nung naging month of May, naging 12,368.18, and GCash is 10,910. So yung petty cash po natin is 5,000 monthly. So sa month of June, pag binawas negative natin, may cash tayo in bank na 3,125. GCash account is 2,429. So may cash on hand tayo na 11,040 pesos. So month of July, so ang naging cash in bank natin is 10,931.25. Cash in bank is 4,884. So may petty cash tayo na 5,000. So meron tayong cash on hand na total na 20,815.25 as of July. Yan. Thank you, Lord. Bigyan natin ng palakpakan. Sige, tayo po tayong lahat para sa ating final prayer at saka benediction. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito. Tunay nga po, Panginoon, patuloy ka namin naitataas, Panginoon, sa aming mga buhay as we celebrate, O Lord, our Sunday service, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy ka namin itataas parati, Panginoon, sa aming buhay. And may the Lord bless each and every one of us as we go on with our lives, and our Lord Jesus Christ gives us strength, and the Holy Spirit guides us as we go on. Maraming salamat po. We praise you and give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.